May bago ng Education Secretary. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Senator Sonny Angara bilang kapalit ni Vice President Sara Duterte na formal nang aalis sa pwesto sa July 19. Para sa iba pang detalye, makakausap natin live si Maricel Halili. Maricel, tinanggap na ba ni Senator Angara ang appointment ni Pangulong Marcos? Ruth, tinanggap ni Senator Sonny Angara ang pagkakatalaga sa kanya bilang kalihim ng Department of Education. Kasunod na rin ito ng mga endorso sa kanya mula sa iba't ibang senador at ilang grupo ng edukasyon. Wala si Angara sa cabinet meeting sa Malacanang kanina kung saan inanunsyo ni Pangulong Marcos ang kanyang appointment. Pero sa isang pahayag, nagpasalamat ang senador sa tiwala ng Pangulo. Sabi niya nakahanda siyang makipagtulungan sa buong administrasyon, kabilang na kay Vice President Sara Duterte para magkaroon ng dekalidad na edukasyon ng bansa. Pangako rin ni Angara kasama ang lahat ng stakeholders, sisikapin niyang maging maganda ang kinabukasan ng bansa sa pamamagitan ng maayos na education system. Winelcome naman ng Department of Education ang pagtatalaga kay Angara at tiniyak ng ahensya na makikipagtulungan nito sa kanilang bagong leader. Kasabay ng pag-anunsyo ng appointment ni Angara bilang DepEd Chief, binigyang diin ng palasyo ang kanyang education background. Nagtapos si Angara ng Bachelor of Science in Economics sa London School of Economics. Kumuha rin siya ng Bachelor of Laws sa University of the Philippines at nag-Master of Law sa Harvard University. Kabilang sa mga isinulong niya sa lehislatura ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act at ang Enhanced Basic Education Act of 2013 o ang K-12 Act. Ruth, nagpasalamat din ng Malacanang sa kontribusyon na ibinigay ni Vice President Sara Duterte sa Department of Education at umaasa sila na magiging maayos ang transition ng pamunuan sa nasabing departamento. Ruth. Maricel, so kung July 19, opisyal na mauupo bilang DepEd Secretary si Senator Angara, anong mangyayari doon sa pwestong maiiwan niya sa Senado? Ruth, so effective July 19 nga yung pagbibitiw ni VP Sara. So inaasahan na aalis na rin si Senator Sonny Angara bilang senador para maging ganap na kalihim na Department of Education. Kanina tinanong ko yung tagapagsalita ng Commission on Election na si Attorney Rex Lauchanco kung ano yung mangyayari dun sa iniwan niyang posisyon. Ang paliwanag dito ng COMELEC, ang exclusive na hudikatura, ang eksklusibong desisyon tungkol sa mababakanting posisyon ay nakasalalay na sa pamunuan ng Senado. So kailangan nating antabayan kung ano ang magiging pahayag ng pamunuan ng Senado tungkol dito. Ruth? Maraming salamat, Maricel Halili. Kaugnay pa rin po ng pagtatalaga kay Senator Sonny Angara bilang bagong DepEd Secretary. Makakausap naman natin si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Magandang hapon po sa inyo, Congresswoman Castro. Magandang umaga, Ruth, at sa inyong mga taga-subaybay. Ma'am, yung una po muna, yung reaction niyo dito sa appointment ni Senator Angara bilang bagong kalihim ng DepEd. Well, wini-welcome namin yung appointment ni Senator Angara as Secretary of the Department of Education. So tingin naman namin ay okay siya in terms of yung sa mga experience, yung exposure niya sa education problems, education sector, yung knowledge niya, no? And also being one of the commissioner of the EDCOM, no, may malawak siyang karanasan about the educational system. So we welcome his appointment. Para po sa inyo, ano pong gusto niyong tutukan ni incoming DepEd Secretary Angara? Well, maraming mga perennial problems in our education system. So particularly, no, we want him to be on the ground doon sa pagtutok sa K-12 program, yung ating curriculum. Alam ko, isa siya sa author nito, no, way back 2013. Mm-hmm. So there are challenges, problems na meron tayo dito sa K-12 program. So dapat magkaroon na yan ng evaluation and assessment, overhauling ng K-12 program. Second, yung alam ko, he has the proposal for salary increase of teachers. So natutuwa kami doon, meron siyang ganung proposal sa Senate. So I hope hindi niya titigilan yung pag-support doon sa salary increase and benefits of our teachers. So yun yung pangunahin na gusto natin na tutukan ni Senator Secretary
appointed Sani Angara. Ma'am, kasi in the past, naalala ko rin, sinulong nyo rin nung DepEd Secretary si Vice President Sara, yung pagtutok doon sa pagdagdag ng teachers and even classrooms. Medyo nagkaroon pa nga kayo ng banggaan dyan ni VP Sara before kasi parang sinasabi niya, unrealistic daw. In terms of ngayon po, yung, ano po ba yung dapat pangpunan dito sa kakulangan sa mga guro at sa mga classrooms? Yes, oo. Yan din gusto natin, Ruth, no, na matutukan ni Senator Angara being the secretary now, no, na yung hindi sapat kasi yung 10,000 na every year na dinadagdag sa teaching, sa teaching personnel. Kailangan din talaga natin na, 30,000 kasi yung naging history natin, noong pagkakaroon ng, ano ba yun, yung, pwesto, no, doon sa teaching personnel. Tapos hindi rin sapat yung 5,000 na administrative officer. Gusto natin si Senator Angara, no, gawin niya yung needs assessment talaga, no, kung ano mang posisyon yung kailangan doon sa ground. Okay. Mga teaching, mga administrative work, mga education support personnel, dapat grounded siya, no, kung ano talaga yung kailangan sa ground. Hindi yung magsasabi lang na magkakaroon tayo ng 5,000 items para sa mga non-teaching personnel. Okay, maraming pong salamat kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.